malamang may alam ang kampo ni VP Sara na may galawan sa Kamara ngayon na idaan na naman sa fast track yung second mo ng impeachment. Eh ngayon naghayag na nga, diretsahan na siya'y tatakbo at hindi maitatanggi na siya ang frontrunner dito sa mga panahong ito, di po ba? Alright, so ang sinasabi po natin dito, lalabas ngayon na meron na magiging realignment dito. Nako, magkakaalaman na. At dito, hindi man po nila aminin, malalagay po ngayon sa test ang House leadership. At yung speakership dito. Nako. Kumbaga para bagang, hello mga congressman, sinasabi ko na sa inyo ha, oo. Sige, ituloy nyo yan. Pero kapag ako ay nakasurvive, alam nyo na ang mangyayari. So ngayon magkakaalaman tayo kung Ma'am Maricel, oo, sino ba ang mga kalaban at mga kakampi? O sige, ito muna. Kayo ba'y nagulat pa? O ito ho'y inaasahan na po ninyo pero napaaga lang? Ano ho ba ang inyong obserbasyon? Tanungin natin si Ma'am Maricel. Kahapon po bago mananghalian, abaho nagpatawag ng biglaan po na hindi actually press conference Yeah. Kasi wala na pong pagkakataon na makapagtanong ang mga nandoong media kasi nga sabi niya wala munang interviews, wala munang tanungan. Ito muna yung statement ko. Pengi pala ng kanyang statement, yung kanyang official na binasa kahapon. Ang sabi ni VP Sara, ito lang sasabihin ko, wala munang katanungan. So, nagdesisyon na daw po siya, na tumakbo sa Panguluhan ngayon pong Mayo ng 2028 presidential election. Okay. Ano ang sabi ng Malacanang, good luck. Good luck. Good luck at ilang pang mga pahayag, reaksyon sa binanggit po ni VP Sara. Pero ikaw, anong basa mo dito kahapon, Maricel, nung mapanood mo, mapakinggan mo ito? Nako, Manong Ted, alam mo, palagay ko, hindi na ikinagulat ng marami na nag-anunsyo siya. Ang nagulat tayo, yung maaga niyang pag-aanunsyo. Tinatanong ko yung reporter natin na nag-cover dyan kahapon kay VP Sara. Before siya nag-declare, akala nung mga nag-cover sa kanya, magre-resign siya as Vice President. Kasi pinatanggal yung seal ng Office of the Vice President. So parang meron siyang pine-prepare na statement na bakit biglang nawala yung seal? Usually kapag nagbibigay ka ng pahayag, nandyan yung seal. Diba? Tapos sinamahan mo pa, nakaitim siya na damit. So anong mensahe yung gusto nilang malaman o sabihin? Pero yung pala magdedeklara siya. Sa panig ng Malacanang, palagay ko inaasahan na nila to. Kasi di ba nabanggit ko kahapon, alas 11 ng umaga supposedly yung press briefing ni Undersecretary Claire Castro. Okay. Palagay ko hindi nila alam na kahapon yung gagawing declaration kasi kami pa yung nagsabi sa kanya na Yusek, atras natin ng konti. Okay. Hintayin muna natin yung statement ni VP Sara para makapagbigay na kayo ng reaksyon. Kaya na-move siya ng 12 noon. But pagdating ng 12 noon, nakaredy na rin even the reaction of the president na kung iisipin mo, dun ba sa span of time na yon, kaya na ba nilang ma-meet personally si presidente? Na-describe kasi na nakangiti si presidente when he mentioned, good luck. Although hindi daw masabi if it was a sarcastic remark or sinabi lang na, good luck. Oo. Pero ikaw, ano ang tingin mo dito sa naging desisyon ng Vice Presidente na kahapon pa lang ay mag-anunsyo na in the light of the pending impeachment complaint sa kanya sa Kamara at sa mga, alam mo na, yung mga binabanggit ng ilan na mga na maaari pong purpose nito or motivation. Again, mga kapatid, kahapon po 2:05 ang opinion ng political analyst dito. Mga kapatid, dito ho sa pangyayaring ito, hindi mo na kinakailangan pa maging isang graduate ng political science o maging graduate ng Ateneo School of Government o kaya po'y maging isang napakatalinong tao para makapag-isip ka kung ano-ano ang mga posibilidad dito sa kanyang announcement na ito. Yes. Kasi, ikaw, anong tingin mo? Manong Ted, nung marinig ko yung declaration kahapon, unang pumasok sa isip ko, impeachment. Kasi alam natin na merong pending impeachment cases laban kay Vice President. So, bakit biglang napaaga
Paano to makaka-apekto dun sa impeachment? Siyempre maglalaro sa isip mo na, siyempre eventually kapag natuloy o tinuluyan siya doon sa impeachment case na isinampa doon sa Kongreso, pwedeng i-claim ng kampo ni VP Sara, nakita nyo, napopolitika ako. Kasi nag-anunsyo na ako na tatakbo ko sa presidency pero tinuluyan niyo ako sa impeachment, politika to. So, nandiyan na yung tanong natin na, teka lang, nalilihis tayo sa issue. Meron tayong mga issues na kailangan sagutin. Pending pa rin, hanging pa rin yung mga questions on confidential funds. For example, hanggang ngayon nga, hindi pa rin natin nakikilala si Mary Grace Piatos. Oo nga. Di ba? Ang tagal-tagal na nun. Oh, so, may isip mo rin talaga yon. And, syempre, yung timing na inanunsyo ito before the confirmation of charges of former President Rodrigo Duterte. Okay. So, may isip mo, paano ang magiging epekto nung mangyayari doon sa confirmation of charges ng tatay niya sa dahig doon sa magiging kampanya nitong si VP Sara. Pwede bang makakuha ng additional sympathy? Kasi alam mo naman tayong mga Pilipino, uso sa atin ng sympathy votes. Baka makatulong sa pag-boost ng popularity ng Vice Presidente. So, syempre, may isip mo tong mga bagay na to, Manong Kumbaga Ted. talagang kinakawawa. Di ba? Oo. Tayo pa namang mga Pinoy, maawain tayo. Ay, sobra. Di ba? Tsaka malilimutin. Ayun din. Bilis natin makalimutan. Yung sinasabi ni Ma'am Maricel, noon pa man po, binabanggit na itong impeachment na ito, may kaugnayan to sa halalan. Kasi nga sa lahat ng mga survey, frontrunner siya. Hindi ba? Kumbaga gusto nilang alisin sa eksena ang isang Sara Duterte through impeachment. Alright. Pero kung atin din po itong sa oras na 6:24 in the morning, sana abutin po tayo ng 6:30 at natapos natin itong ating pong mumunti ho lamang pag-aanalisa sa isyong ito, Ma'am Maricel. Given na yon, no? Given na yon yung purpose din na para maidiin na naghayag na ako Kaya talagang gusto nila akong alisin sa pwesto at ma-disqualify sa halalan. Yan ang purpose nila pangunahin. Pero maaari mo rin sabihin nga, mga kapatid, na may kaugnayan sa impeachment and then sa impeachment may ilang po mga detalye na dapat ninyong maintindihan. Kumbaga, multi-purpose ang announcement na ito. Ito ho ay, ito ho ay pag-aanalisa ho lamang sa mga nangyayari, sa nangyari kahapon at mga nangyari nung una at posibleng mga mangyari ngayon. Alright? So obviously, malamang may alam ang kampo ni VP Sara na may galawan sa Kamara ngayon na idaan na naman sa fast track yung second mode ng impeachment na kailangan lamang ng 1/3 na dami po ng boto ng mga kongresista. So ibig sabihin, kahapon po, di ba, hindi pa daw po na-i-refer sa plenary kasi nga may hinintay pang isa, pang-apat na impeachment complaint. So Monday po magkakaalaman kung ito po ihahain sa plenary para ma-i-refer sa Committee on Justice na sa ganun po magsimula na yung sinasabing initiation. So mga kapatid, lumalabas po na mukhang may alam sila na may gumagapang para ma-fast track na naman ito. Ngayon naghayag na nga, diretsahan na siya tatakbo at hindi maitatanggi na siya ang frontrunner dito sa mga panahong ito, di po ba? Kumbaga para bagang, hello mga congressman, sinasabi ko na sa inyo, ha? Oo. Sige, ituloy nyo yan. Pero kapag ako ay nakasurvive, alam nyo na ang mangyayari. So ngayon magkakaalaman tayo kumbaga, Ma'am Maricel, sino ba ang mga kalaban at mga kakampi? Right? So ngayon pa lang, malalaman mo na kaagad. And then, alam mo naman sa Kamara ngayon, hindi ba? Hindi maitatanggi po. With all due respect, hindi ho naman lahat. Well, most ay hindi po para sa bayan. Sorry po, kung hindi sa pansarili pong personal na interest, power, and money. Hindi naman po lahat, Hindi po lahat. Okay? So, ang message din mga kapatid, ay para sa lahat ng mga negosyante. Bakit negosyante? Sa mga negosyanteng may political connections.
alam mo naman siguro, di ba? Kung sino-sino mga negosyante ang meron pong mga political connections diyan sa mga partido, either in the Senate or in the House. Yes. Hello? 2 years na lang ito. Kapag kami ang nasa pwesto, tandaan mo, ang dami mong negosyo. Alright? So, mga kapatid, lumalabas po sa ngayon na ito basically ay test ngayon kung gaano ka-solid ang koalisyon sa Kamara. Dito tayo magkakatestingan ng loyalty sa partido at sa sinasabing binuong napakalaking koalisyon sa Kamara. Remember, yung unang impeachment complaint ni VP Sara, ang hinihingi lang na boto doon, 100 lang eh. Halos eh. Ilan ang bumoto? Sobra. Sobra pa sa 1/2, mga kapatid, ang bumoto. Hindi po ba? So, ito ho, mga kapatid, ay magbubunga ngayon sa Kamara ng realignment of loyalty and affiliation. Magkakaalaman na. Mga kapatid, ang mga miyembro po dyan ng partido sa Kamara, ang miyembro po, ang pinakamarami ay yung lakas. Alright? 103 ang mga miyembro nito. 318 po ang kabuuang miyembro. Ang 1/3 na kinakailangan para ma-fast track yung impeachment ay 105 or 106. Alright? Ang 103 po ay lakas, CMD. So, kung silang sa kanila pa lamang, kakayanin nila. Ang lakas ay partido ni dating Speaker Martin Romualdez. Pero, member din dyan, di ba, si Madam Gloria. Yes. Si Madam Gloria, klaro naman eh, kung kanino siya naka-align. Opo, 31 dito ang miyembro po ng NUP, National Unity Party. 29 dito ang Nationalist People's Coalition. 28 po yung partido ni Presidente, yung Partido Federal. 22 ang Nationalista Party, yung Villar ito. Ay sinasabi ko sa iyo, di ba? Yung mga, alam mo na, Yes. Di ko na. 6 ang liberal, 2 ang PDP laban, 3 po mga kapatid, ang may mga alignment. Alright. So, ang sinasabi po natin dito, lalabas ngayon na meron na magiging realignment dito. Nako. At dito, hindi man po nila aminin, malalagay po ngayon sa test ang House leadership. Pati speakership dito. Nako. Meron na po ngayong ugong-ugong na mga, alam mo na ibig kong sabihin, mga kapag nagkaroon ng realignment, Magkakaroon ng change in leadership. which is always possible. Yes. Whether nangyari to kahapon o hindi, it's always possible. Laging right? nandyan. Yes. Ito naman. At ngayon mga kapatid, alam din po naman natin na marami ang mga contractors na miyembro ng Kamara ngayon at iba po naaharap na sa kaso. Okay. So, ngayon actually sinasabi nga ng iba, ano effect nito sa mga pending cases ng mga sinasabing naka-align na politiko kay VP Sara. Remember? Yeah. So, syempre, iisipin nila, teka muna, I have to save myself. Para manligtas mo ang iyong sarili, unang-una, dapat kumapit ka sa doon. Sa magiging presidente ng susunod na presidente ng Pilipinas, di po ba? So pati itong mga contractors na ito, ang iba dyan, may mga hawak pang cash. Alam po naman natin ang speakership issue ay may kaugnayan din po sa kung sino ho ba ang makapagbibigay sa akin ng maraming benepisyo. Naku naman. Okay? So dito po sa pangyayaring ito, itong ating aasahan at aabangan. Kasi mukha pong may mga nakakaamoy ka na may fast track mode na ginagawa. So para to abort that particular mode, kinakailangan magsabi na diretsahan. Oo. Tama? Oo. So, para palang Manong Ted, no? Warning, ha? Oo, babala sa inyo. In 2 years, baka ako na. Multi-purpose po ito. At ito may effect din, mga kapatid, sa Senate. Kasi yung minority, manipis po, di ba? Oo. Ang majority. So yung minority in the Senate ngayon,
kumbaga, o ayan na. Oo. Paano kung sakasakali po na sa House, hindi ito makalusot, itong impeachment na ito. Di tayo sure dyan. Kasi nga po, we will find out kung ano ang magiging tindig dito ng Kamara, ha? Dito po sa impeachment ni VP Sara, magkakaalaman tayo eventually. Even doon sa Committee on Justice. Kung ito po dadaan doon sa first mode na mas mabagal po at mas maraming dadaan ng proseso. Alright, so pati ho sa minority in the Senate, yung composition doon, ngayon, medyo, may mga usap-usapan na rin na, although sabi nga naman ni SP Soto, lagi naman dinandidiyan yan, di ba? Diyan. I serve at the pleasure of the majority. But definitely ho, kasi mag-aalas 6:33 na Ang sarap sana pag-usapan to, di ba? Pero dito ho, walang duda rin, Aaron, na ang China ay magiging mas agresibo. FM. Pero ito ho, do you agree? Policy, oo nga. Di ba? Ang China Yes, ngayon, ang China. mas magiging agresibo. Mas magiging confident din sila. Pakiramdam nila, Right? teka, makakaalyado na natin yung susunod na Tama? presidente. Kasi waiting ka lang Oo. And then, sino ba pwede mag-fund rin ng katakot-takot na trolls, right? Sa mga panahong ito. Pero ito ang pwedeng mangyari sa Kamara. In closing lang mamaya may kakausapin po tayo ng mga nag-aral po tungkol sa mga usapin na ito ng politika, kung baga itong kanilang forte. Pero dalawa ang pwedeng mangyari ngayon sa Kamara. Number one, una, pwede pong sa gitna nito, mas lalo pang tumibay ang koalisyon at mag-usap-usap sila. Ito na ang chance natin para sa, sabihin na po natin, lahat ay politika, pero yung accountability, di ba? Yan yung pwede mong ipangalandakan. Hindi. Sa gitna ng lahat, accountability pa rin. Pwede silang mag-solid ngayon at magkaisa na isulong itong impeachment complaint through the fast mode. Kung sila po ay may mga maaaring, sabihin na po natin, na paninindigan at hindi ho masisindak o kaya po'y magpapadala sa agos na dadaloy ngayon. Pwede mangyari yon. That's the first na pwede mangyari. Sana nga daw, sabi ng iba. Pero ang isang pwede mangyari, mga kapatid, o tuluyan na pong malusaw ang koalisyon. At mangyari ang pagpapalit ng majority sa Kamara. In other words, whereas daw po si Junior, meron na siyang exemption ng 1 year. In other words, may posibilidad po na magbago ng alyansa at ang maupo ay Speaker ni VP Sara. FM. Yan po mga posibilidad. And talking about possibilities only. Sabi nga 2-5 ang analysis ngayon. Alright!